Kami bigyan bigyan ng clarity ang voluntary surrender ni former Senator Ramon Bong Revilla. Update sa pagsuko ni former Senador Bong Revilla. Kanina nag-press conference si DILG Secretary John B. Cremolya at sinabi niyang sumuko nga ito si Bong Revilla kagabi doon sa Krami sa headquarters ng PNP between 8 to 10 ng gabi kagabi. Okay, so ang Sandigan Bayan ang mag-decide kung saan siya ilagay. No special treatment daw. So kadalasan kasi dati sa Krami Custodial ang nandoon yung sila Laila de Lima, pero ngayon wala na yun dahil i-demolish na daw, gagawing headquarters. Okay, sa ibang balita naman tungkol sa magdesisyon, hearing kahapon sa Blue Ribbon, isishare ko sa inyo kung gaano ba ka-importante na pipili tayo ng mga leader natin sa Senado, sa Kongreso, kung gaano ka-update, powerful kapag binigyan natin sila ng pagbinoto natin at nahalal, kung gaano ka-importante sila. Example, kung gaano kahapon, kung gaano parang nangabogado na naman ito, parang nangabogado na naman ito si Marcolita, kasi nga yun ngang kinokontest niya lagi kung bakit hindi tanggapin bilang state witness itong mga Diskaya. Mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching. Sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagay. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. Kung bakit kailangan pang magsaoli, siguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? at ito namang itong isa may pakita ko sa inyo, may share ko sa inyo kung gaano kailangan natin ang galing ng ibang mga, yun nga sa Senado, example si Senador Risa, kung paano niya binabatikos ito si Diskaya dahil lumalabas na nung siyang nagsalita. So, nung si Diskaya nagsalita, parang siya pa yung na-agabyan. For the next Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng Chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger, ng mga proyekto nila kasama mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kami empleyado.
lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungupahan sa office po namin na building na pinuupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ng City Hall. Hindi po yung kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair. Sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isabina na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. So wala po kayong makukulong sa amin, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the Chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Rizal. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB, Arisito, Mr. Gunay. Just a quick one. So, dahil kay yung style ni Senator Risa, makabawi tayo na parang magaling paano parang lalabas na ang gobyerno ang may naatraso, na agabyado, hindi yung si Diskaya. Okay?